no? Kaya nga po mga ka-Super D, isang buhay OFW talaga naman kung talaga pong mahirap. Sabihin na natin mahirap. Opo. Maging makatotohanan lang po tayo sa kwentuhan bilang OFW, ano? Hindi po lahat ng OFW dito process yung buhay. Talaga pong kumbaga dumadaan sila sa pagsisikap upang sa ganun ay magkaroon ng ng bunga yung kanilang pangibang bansa. Kahirap kaya po mga ka-Super D na mawalay ka sa pamilya o sa mga mahal mo sa buhay na napakalayo. Minsan dumadaan yung pagsubok na nag-iisa ka na. Mahirap. So mahirap pong mawalay. Kailangan po yung pagwalay po natin o pag-alis po natin sa bansang Pilipinas mga ka-Super D, kailangan po magkaroon po ng magandang resulta, no? Kaya kailangan po sikap lang tayo mga kapwa ko mga OFW. Huwag po tayong sumuko sa laban ng buhay natin dito. At alam po natin na pag sumuko po tayo ay talunan na po tayo doon. Huwag po tayong susuko mga OFW ko. Kailangan po maging matibay tayo. Good evening mga Super D. Ito po yung mga kasama ko sa trabaho. Hey, Itilo! India. Sanay. Ito. Okay. Nepal. India, Kerala, Sanay. Ay po mga Super D, tapos na po tayong magtrabaho. Ngayon po, pauwi na po tayo. Ito po mga ka-Super D, kalalabas lang po natin sa trabaho. At ngayon po naglalakad po tayo pauwi. Hindi na po tayo mga ka-Super D nagsakay. Dahil medyo malamig na po, hindi na gano'ng kainit. Kaya nakakadala po tayo mga ka-Super D. At alam nyo mga ka-Super D, may nakita po kanina ng mga kababayan natin. Talaga pong hirap sila. Kumbaga lalong-lalo na po yung mga nagtatrabaho sa mga agency. Mga agency po kasi po sa ngayon po ay sarado po kayo ng mga agency. At wala pong mga galing Pilipinas sila ngayon. At alam po naman natin ngayon mga ka-Super D na talaga po yung mga first timer na galing Pilipinas ay hindi po sila makapasok ngayon sa Kuwait. Opo. Kaya wala sila ngayong trabaho. At nakakaawa po sila. Sabi nga po nung nakausap ko kanina, nagpaalam na po sila na uuwi na lang daw po sila ng Pilipinas. So ayun po, sa pagpapaalam po nila ay hindi pa rin po sila sigurado kung papayagan. Ayun po so napakahirap po napakahirap po ng isang buhay OFW. Minsan talaga dadaan po tayo sa samot-samot na mga pagsubok. Hindi porke na nasa abroad tayo ay talagang kumbaga magiging marangyana yung takbo ng pamumuhay natin. Hindi po mga ka-Super D. Maging totoo lang po ang inyong ka-Super D sa kwentuhan, kasi yung po talagang buhay OFW. Kailangan po maging masipag ka upang sa ganun matupad po yung pangarap.
ano? Kung hindi rin po tayo magiging masipag at hindi po tayo magiging maabilidad, ay kumbaga may hirapan po na matupad yung mga pangarap. Ayan, dumaan po ako mga super dito sa mga motorsiklo. Ayan, ayan po, mga delivery po yan, mga nagdi-deliver po sila sa company. Kahit po ang isang buhay, isang OFW po naman talaga kumbaga may kumbaga lahat naghahangad ng magandang buhay, pero sabi ko nga kailangan talaga meron tayong meron po tayong dapat meron po tayo na kung tawagin po ay talagang andoon yung ating pagpupursigi para po matupad yung pangarap natin. Kasi po talaga kung madali po tayong susuko mga ka-Super D sa pangarap po natin, kung madali po tayong susuko sa mga pangarap po natin, talagang hindi po natin makakamit yung pangarap na gusto natin. Kaya nga po mga ka-Super D, isang buhay OFW talaga naman talaga pong mahirap. Sabihin na natin mahirap. Opo. Maging makatotohanan lang po tayo sa kwentuhan bilang OFW, Hindi po lahat ng OFW dito process yung buhay. Talaga pong kumbaga dumadaan sila sa pagsisikap upang sa ganun ay magkaroon ng bunga yung kanilang pangibang bansa. Kahirap kaya po mga ka-Super D na pawali ka sa pamilya o sa mga mahal mo sa buhay na napakalayo. Minsan dumadaan yung pagsubok na nag-iisa ka na, mahirap. So mahirap pong mawalay. Kailangan po yung pagwalay po natin o pag-alis po natin sa bansang Pilipinas mga ka-Super D, kailangan po magkaroon po ng magandang resulta, Kaya kailangan po sikap lang tayo mga kapwa ko mga OFW. Huwag po tayo sumuko sa laban ng buhay natin dito. At alam po natin na pag sumuko po tayo ay talunan na po tayo doon. Huwag po tayong susuko mga OFW ko. Kailangan po maging matibay tayo. Ito po, medyo malapit na po tayo na kaunti sa bahay. Bagamat kumbaga katulad po dito paglabas mo sa trabaho, kumbaga ating gabi na po ito dito sa sa Middle East po, sa bansang Kuwait po. Kumbaga umaga na, pero dito pa rin tayo, patuloy pa rin sa laban sa pangarap natin. So yun po yun dapat na maging ilagay po natin sa ating isipan na kaya tayo naririto ay para po talaga mabigyan ng magandang buhay ang ating mga mahal sa buhay sa bansang Pilipinas. Yan po mga ka-Super D, at alam nyo po ba, kababakasyon ko lang po nung nakaraang buwan. Opo. At yun nga po, mula po nung nag-pandemic, doon lang po ako nakapagbakasyon. Kaya anong saya po ng pakiramdam ng makasama po ang pamilya,
mga anak, asawa. Sobrang saya po. Walang hanggan doon ang kagalakan, hindi kayang bayaran ng ano pa man. So, at ngayon po, kumbaga, sa pagbalik sa Kuwait, ayan, ang ginawa po ni Super D sa bansang Pilipinas ay kumain ng kumain. Kaya po naman lumaki. At ngayon ay talagang kumbaga nagbabawas po ng pagkain. Kahirap po pagka nagbasyong ka. Talaga namang hindi mo mapigilan yung masasarap na pagkain sa atin sa Pinas. Napakasarap po ng pagkain. Yung wala rito talagang kumbaga ay sasamantalahin mo habang nasa Pilipinas ka. Kaya naman pagbalik mo rito ay talaga namang bataba na, ay napakataba, ay hindi ba iwasan ng pagkain. Opo. So ayan po, nasa tapat na po tayo ng Pizza Hut, mga ka-Super D. Burger King na po tayo. Nasa Burger King na po tayo, mga Super D. Yan, Burger King. So lalampasan na po natin to Burger King. Kita po ninyo, at ang katabi po nito, mga Super D, ay KFC. Nagugutom na, nakakagutom na, daamoy ko na ang KFC, mga ka-Super D. Kaya lang, lampas lang muna tayo, amoy na lang muna tayo, mga ka-Super D. Talaga namang napakasarap ng amoy. Opo, mga ka-Super D. Ito po dinadaanan ko nito, hindi po ito kalsada. Kumbaga, isang malaking parking area dito po sa harap ng KFC at saka harap ng KFC at saka ng Burger King. Napakalaki po niya. Yan po, mga ka-Super D. At ngayon po, mga ka-Super D, tayo po ay tatawid dito sa kabila. Kabila na po tayo. Ayan. Tawid na po tayo, mga ka-Super D. Ayan po. Po, nakatawid na tayo, mga ka-Super D. Hirap tumawid, maraming sasakyan. At ngayon po, mga ka-Super D, dito na po tayo. Malapit na po sa bahay. So muli, mga ka-Super D, magandang umaga po sa ating lahat. At maraming salamat po sa muli po, mga ka-Super D, maraming salamat po sa pagsubaybay niyo po sa vlog po natin, maraming salamat din po sa mga subscriber po na patuloy na nanonood po ng ating mga videos, at abangan po nyo ang susunod po natin mga videos, at maraming salamat po sa inyo lahat, and God bless us all. Bye bye.